Hi guys! Ang pag-uusapan naman natin sa video na to guys, no, tungkol naman sa mga sakim or greedy, 'di ba? Kasi sa panahon natin ngayon guys, no, itong pagiging sakim na to, madami naglipana na itong ganitong tao ngayon, no, mula sa pinakamaliit na tao hanggang sa pinakadakila or mga pinakakilala na tao, talagang hindi maiwasan na itong pag-uugali na to ay taglay nila, no. Hindi naman siguro lahat guys, no, pero kadalasan talaga may ganitong pag-uugali, no. So, ipapaintindi ko muna sa inyo guys, no, kung ano nga ba ang kahulugan ng sakim para maintindihan ninyo, no. Base sa aking pag-aaral, ang definisyon ng sakim ay sila yung mga taong laging nagnanais ng higit pa para sa sarili, nagpapakita ng labis na pagnanasa sa yaman at ayaw itong ibahagi sa iba. O, di ba? Definasyon pa lang ng pagiging sakim guys, no. Ang lupit, matindi, talagang dito pa lang sa definasyon niya mapapatunayan talaga natin kung gaano kasama ang pag-uugaling ito ng pagiging sakim, di ba? Kalain mo 'yan. So ano pa bang ibang kahulugan ng sakim guys, no? Base sa aking pag-aaral, itong sakim na ito at saka buwaya, ano pa ba 'yan? Mga hayok, di ba? Hayok sa laman, hayok sa pag-aari ng ibang tao or makasarili, di ba? Makasarili, makamkam ng pag-aari ng iba, maramot, matatakaw. Isa lang ang kahulugan nito, sakim, at saka yung mga binanggit ko pa na ibang words, no? Isa lang ang ibig sabihin, guys, di ba? Doon pa lang, di ba, malalaman nyo kung gaano kalupit at gaano kasama ang pag-uugali na sakim, di ba? Kasi sa pagiging sakim natin, guys, no? Kasi nga nagnanasa tayo ng mga sobra-sobra yung pagnanasa natin ng mga bagay na hindi naman natin pag-aari, di ba? Nagpapakita tayo ng labis na pagnanais sa mga bagay na para sa sarili natin at ayaw natin itong ibahagi sa iba, no? Mga sa pamagitan ng pagiging sakim natin, no? Parang ayaw na nating mamahagi kung ano mang meron tayo, ayaw na nating ibahagi sa iba dahil nga tayo ay sakim. Papatunayan ko sa inyo sa Bible, guys, no, kung ano ang sabi ng Bible tungkol sa mga tao na sakim, no? Basahin natin dito, guys, sa Exodus chapter 20 verse 17, nakalagay dito, "You shall not covet your neighbor's house, you shall not covet your neighbor's wife, or his male servant, or his female servant, or his ox, or his donkey, or anything that is your neighbor's." Anong ibig sabihin nito? Huwag niyong pagnanasaan yung bahay ng kapwa nyo, ng kapitbahay nyo, di ba? Sa atin, hindi natin maialis pag may makita tayo ng magagarang bahay, magagandang bahay, pinagnanasaan natin. Parang gusto natin, magkaroon din tayo ng ganun. Kasi itong guys, no? Ang inggit at saka ang pagiging sakim guys, no? Magkambal daw ito sila. Kaya kung ikaw sakim ka, may pagkainggitira ka din, di ba? May may taglay ka rin na inggit kasi kahit na yung bahay ng kapitbahay mo, no, kakainggitan mo. Anong sabi dito? Wag mo daw kainggitan, wag mong pagnasaan ang bahay ng kapitbahay mo, wag mong pagnasaan ang asawa na babae ng kapitbahay mo, at saka yung servant nila, wag mong pagnasaan pati yung mga alagang hayop nila or lahat ng mga bagay na hindi mo pag-aari ng kapitbahay mo, huwag mong pagnanasaan. Yan ang nakasaad dito sa Bible, di ba? Mahigpit na ipinagbabawal sa atin. Huwag tayong magnanasa sa pag-aari ng iba, di ba? Kasi itong pagiging sakim, ugali din ng mga inggitira-inggitiro ito. Sa tingin ko, mas malupit pa itong pagiging sakim. Kasi kung sakim ka sa kayamanan, sakim ka sa laman, sakim ka sa pera, gagawa ka ng paraan para yung kayamanan ng ibang tao ay mapunta sa iyo, or gagawa ka ng paraan para yung halimbawa sa trabaho, kung may magandang posisyon man yung mga kakilala nyo, mga kaibigan nyo, mas nakakaangat sa inyo, gagawa kayo ng paraan para mapasa inyo kung ano man yung posisyon nila, di ba? Maaaring sisiraan nyo pa sila para sila ay matanggal sa trabaho, matanggal sa posisyon nila, ma-demote para mapunta sa inyo yung posisyon nila, di ba? Kaya talagang hindi maganda ang pag-uugali na na sakim, no? At saka basahin naman natin dito sa Jeremiah chapter 6 verse 13, nakalagay naman dito, "For from the least to the greatest of them, everyone is greedy for unjust gain. And from the prophet to priest, everyone deals falsely." Anong ibig sabihin? Tulad ng sinabi ko, sa panahon ngayon, para magkaroon ng magkaroon na ang dagdag na
ano no, dagdag na income ang iba no, magkaroon ng increase yung kanilang kayamanan no. Mula sa ano daw, mula pinakamaliit na tao hanggang sa pinakamalaki, pinakakilala na mga tao no, lahat na daw ay nag-aaral nitong pagiging greedy na ito, di ba? Talagang nagtataglay ng pag-uugali ng pagiging sakim, halos lahat na, pero hindi naman siguro lahat, kahit papaano meron pa naman sigurong matitino, pero ito ang sabi dito, pati nga yung mga prophet at saka mga pari, siguro ang ibig sabihin nito yung mga false prophet, antichrist at saka yung mga satanic priest. Yung mga matitino naman siguro na prophet at saka pari, hindi naman gumagawa ng ganito, pero ang nakalagay kasi dito, from the prophet to priest, everyone deals falsely, di ba? Nakikitungo na rin sila sa mga maling gawain na ito. Tapos, ang sabi naman dito sa Micah chapter 2 verse 2, and they covet field and take them by violence, and houses and take them away. So, they oppress a man and his house, even a man and his heritage. O sa pagiging sakim ng mga tao, no? Kinakamkam na nila yung pag-aari ng mga ibang tao, 'di ba? Yung lupa na taniman ng mga mahihirap, no? Minsan may mga taong gumagawa nito na kinakamkam nila yung lupain na pag-aari ng ibang tao, lalo na kapag ang taong may-ari ng lupa ay hindi kayang ipagtanggol yung sarili niya kasi walang alam, 'di ba? Kulang sa kaalaman, kinakaya-kaya ng mga taong mas maalam kaysa kanila, kinakamkaman ng lupain, kinakamkaman ng mga ari-arian, 'di ba? Pati minsan yung bahay, kinakamkam na rin, 'di ba? At saka, sabi dito, pati yung sa pamana, yung pagsakim ang tao, no? Halimbawa sa magkakapatid, no, may mga pamana, no, na mula sa magulang nila. Kapag may kapatid na sakim, no, hindi kontento sa pamana niya, ang ginagawa, nilalamangan yung kapatid, 'di ba? Kinakamkam yung pag-aari na para sa kapatid, kaya ang resulta, mag-aaway-away ang magkapatid dahil nga hindi nagkakasundo sa pamana, dahil may mga kapatid na talagang sadyang sakim, no? Hindi nakukuntinto kung ano yung ipinagkaloob sa kanya na pamana, naghahangad pa na yung pamana ng kapatid niya mapupunta sa kanya, madagdagan yung kanyang pamana kasi nga sakim siya sa kayamanan, di ba? At saka basahin naman natin dito sa Proverbs chapter 30 verse 15 to 16. The leech has two daughters, give and give. Three things are never satisfied, four never say enough. Shoal the barren womb, the land never satisfied with water, and the fire that never says enough. Anong ibig sabihin? 'Di ba ang leech, linta ito. 'Di ba itong mga sakim na tao inihalin tulad sa linta. Ano ba yung pag-uugali ng linta? 'Di ba ito kapag kumapit sa balat ay naninipsip ng dugo. Ganon din yung mga sakim na tao. Uubusin ka nito, lahat ng kayamanan mo, uubusin nito kapag ganito ang pag-ugali ng nakakasalamuhan nyo, no? Kasi nga, dito, ang sabi dito, yung linta daw may dalawang anak na babae. Give and give. Anong ibig sabihin nito? Itong anak na babae ng linta, no? Give and give. Ito daw yung, di ba, ang tao na sakim. Binigyan mo na, hindi kontento. Naghihingi pa ng dagdag, di ba? Binigyan mo na, ang sasabihin sa'yo, dagdagan mo pa, pahingi pa ulit, di ba? Ito yung ibig sabihin nito kasi nga hindi siya marunong makontento, hindi siya nasasatisfy sa bigay mo. Gusto niya ng karagdagan pa kasi nga sakim nga siya, di ba? Tapos inahalin tulad kayo sa barren womb. Ano nga ba yung barren womb na yon? Ito yung mga baog na sinapupunan, no? Kasi ang babae na may baog na sinapupunan, no, kahit alam niya na hindi siya pwedeng magkaanak kasi baog siya, gagawa talaga ng paraan para siya ay magkaanak, para siya ay magkaroon ng anak. Lahat ng paraan gagawin para magkaanak siya. Tapos inihalin tulad din kayo sa lupa na hindi nakukontento sa tubig kasi 'di ba ang lupa kapag kunting ulan nagdadry agad. Gusto niya yung malakas at matinding ulan para ma-satisfy siya, 'di ba? Para umapaw, para bumaha, 'di ba? Para bumaha siya, kaya gusto niya malakas na ulan. Tapos inihalin tulad din kayo sa apoy na hindi nakukontento kasi 'di ba halimbawa, 'di ba? Apoy, 'di ba pag may sunog, ang apoy hindi yan siya titigil, hindi yan siya mamamatay hangga't mayroon pa siyang hindi natutupok na mga ari-arian, 'di ba? At kung natupok niya na lahat yung halimbawa isang bahay na sunog, natupok na lahat ng gamit,
Nangangapit bahay pa siya, lumalabas pa siya sa ibang bahay para sunugin din yung ibang gamit ng kapitbahay, di ba? Ito yung ibig sabihin nito, katulad sa tao na sakim, hindi marunong makontento ito. Kung ano mang meron sila, naghahangad pa sila ng iba pa, hinahangad pa nila pati yung ari-arian ng kapwa nila na hindi sa kanila, di ba? Ito yung ibig sabihin ng ano na to, ng Bible verse na ito, inahalin tulad kayo sa linta. Kaya guys, no, talagang ang pagiging sakim talaga, no, walang magandang maidudulot sa buhay natin, no? Kasi bukod sa bukod sa makakasira sa atin ito, no? Makakasira pa tayo sa buhay ng kapwa natin, no? Itong pagiging sakim talaga, dapat talaga ito ay itigil natin, no? Iwasan natin ito kasi ito ay hindi kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Malaking kasalanan sa Diyos ang pagiging sakim, no? Huwag na tayong maghahangad ng sobra-sobrang kayamanan kung ano lang yung ipinagkaloob sa atin, matuto tayong makontento, no? Para hindi tayo magkasala sa Panginoon, no? Tapos, basahin naman natin dito sa Proverbs chapter 15, verse 27 naman, "The greedy brings ruin to their household, but the one who hates bribes will live." Ibig sabihin, yung mga sakim daw na tao, no? Naging dahilan kayo para masira ang relationship ninyo na ang pamilya nyo, di ba? Kasi halimbawa sa magkakapatid, no, may isang sakim. Ayaw malamangan, no? Halimbawa lang, no? Binigyan sila ng mga magulang nila ng pera, halimbawa lang. Ang sakim, hindi yan nakukontento sa bigay. Halimbawa, patas ang bigay ng magulang. Hindi siya nakukontento kung ano yung bigay sa kanya. Naghahangad pa siya ng mas malaki. Maaari pang yung binigay ng para sa kapatid niya ay kakamkamin niya pa or kukunin niya yung para sa kapatid niya kasi nga sakim siya, hindi nga siya marunong makontento. So, ang mangyayari, mag-aaway-away ang magkakapatid, mag-aaway-away yung member ng household nyo kapag may ganito kayong pag-uugali, no? Hindi daw tulad sa mga tao na kapag kayo ay galit sa mga suhol or mga tao na hindi nasusuhulan, no? Ito daw yung tao na nabubuhay. Buhay sila pagdating doon sa kabilang buhay, di ba? Magkaroon sila ng eternal life kasi nga hindi nila tinotolerate yung kasamaan, hindi sila nasusuhulan ng pera, hindi sila pwedeng hindi sila nakukuha sa lagay-lagay, no? Anong sabi ng Bible, guys, no? Para ay maiwasan natin or matigil natin itong pagiging sakim natin, no? Sakim natin sa kayamanan or sakim natin sa pera, sakim natin sa laman or kung ano pa man yan, no? Anong sabi dito sa Bible? Basahin natin sa Hebrews chapter 13 verse 5. "Keep your life free from the love of money and be content with what you have, for he has said, I will never leave you nor forsake you." I will never leave you nor forsake you. O, diba? Pinag-uutos sa atin na iwasan natin yung pagmamahal sa pera para hindi tayo maging sakim sa kayamanan, di ba? Matuto tayong makontento kung ano mang meron tayo. Huwag na tayong maghahangad na labis-labis pa na kayamanan para hindi tayo makagawa ng kasalanan. Kasi sabi ni God sa atin, hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo iiwanan, di ba? Ipagkaloob niya sa atin kung ano man yung mga needs natin sa araw-araw, di ba? Kung ano man yung mga pangangailangan natin, alam ng Diyos yan na may kailangan tayong ganyan. Alam niya kung ano mga pangangailangan natin sa araw-araw. Kaya ipagkakaloob niya sa atin yan. Hindi niya tayo pababayaan. Basta tayo ay matuto lang tayong makontento para hindi natin ito makasanayan itong pagiging sakim sa kayamanan, di ba? Hindi natin maugali itong pagiging sakim. At tatalakayin pala natin dito, guys, no, paano nyo malalaman sa sarili nyo na kayo ay sakim na pala, di ba? Baka mamaya ugali nyo na pala ito pero hindi nyo alam kung ano yung mga signs na kayo ay sakim. Ang sabi dito sa napag-alaman ko, no, overly self-centered behavior. Ang pansin mo ay nakatuon sa sarili mo, no? Parang ano ka na, yung attention seeker ka na or makasarili ka na masyado, 'di ba? Makasarili ka na masyado, gusto mo ikaw lang yung pinagtutuunan ng pansin, 'di ba? Ikaw lang napapansin ng mga tao. Ito pala yun, isa sa sign na ikaw ay sakim. At saka sabi dito, ang envy nga at saka ang greed ay twins. Kapag ikaw, inggitera ka sa mga pag-aari ng ibang tao. Halimbawa, naiinggit ka sa kapwa mo kasi marami siyang skills, marami siyang talent, no? Naiinggit ka, gusto mo yung kung ano man yung talent at skills niya, mapunta sa iyo. Kaya nga ang ginagawa ng iba ngayon, no, yung mga nag-aaral ng witchcraft, no, kapag kinainggitan nila yung isang tao, halimbawa yung isang tao ay maraming talent, maraming skills,
nagka-cast sila ng spells ng swapping of destiny para kung ano man yung magiging destiny ng tao na yon mapunta sa kanila. Hindi matupad kung ano man yung nakalaan para sa tao na yun na kinainggitan nila, at ito ay mabaling sa kanila, mapunta sa kanila, parang inaagaw nila kung ano man yung magiging destiny nyo. Yung mga nag-aaral ng witchcraft, no, ganun ang ginagawa nila guys, nagkakas sila ng swapping of destiny. Kasi nga dahil sa inggit, dahil nga sa kasakiman nila, 'di ba? Kaya nagagawa nila yung swapping of destiny dahil sakim nga sila. Nagnanasa sila ng mga bagay na na hindi naman para sa kanila, 'di ba? At saka sabi dito, kapag ikaw daw ay lack of empathy, 'di ba? Kawalan ng awa or kawalan ng pakikiramay sa nararamdaman ng kapwa mo, 'di ba? Wala kang pakialam kahit anong nararamdaman ng kapwa mo. Halimbawa, kinamkaman mo ng ari-arian 'yan, kinamkaman mo ng lupa. Wala kang pakialam kung anong mangyayari doon sa kinamkaman mo, na kisyo maghirap pa yan ng bonggang-bongga or ano bang mangyari sa buhay niyan. Wala kang pakialam, wala kang awa, 'di ba? Ito yung isa sa palatandaan na ikaw ay sakim na tao, no? At saka, sabi naman dito, never satisfied. Kapag ikaw sakim ka, hindi ka kailanman makukontento kung ano mang meron ka. Naghahangad ka pa ng mas malaki pa. Kasi nga, hindi ka nakukontento dahil sakim ka nga. Isa ito sa mga sign na ikaw ay sakim. At saka, sabi naman dito, experts in manipulations. Diba? Sino bang gumagawa nitong mga manipulations na to? 'Di ba mga witch, mga narcissist, ayan sila, mga sakim yan sila, expert yan sila. Mamanipulahin nila yung buhay ng isang tao. Marunong sila ng witchcraft, no? Kapag ikaw kinainggitan ka nila, mamanipulahin nila ang buhay mo, 'di ba? Parang paglaruan ka nila, manipulahin ka nila kung para mahulog ka doon sa trap nila, kung ano man yung gusto nila na mapuntahan mo, doon ang punta mo, 'di ba? Kasi nga, mga sakim sila, mga inggitera sila, mga inggitero sila, kaya ginagawa nila yung minamanipula nila yung kapwa nila. Parang sila na yung nagpapatakbo sa buhay ng kapwa nila, no? Mga ganitong tao, no? Mga ganid, no? Ganid sa kapangyarihan, ganid sa kayamanan, no? Napakasama ng pag-uugali na ganito, no? Kasi alam naman natin na ito ay mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos na wag natin ugaliin ang pagiging sakim. Ang sabi niya, matuto tayong makontento kung anong meron tayo, 'di ba? Wag na tayong maghangad ng mga bagay na hindi naman para sa atin. Wag na nating hangarin kung ano man yung kayamanan or ano man yung kapangyarihan na meron yung ibang tao, 'di ba? Matuto tayong makontento kung ano lang ipinagkaloob sa atin, 'di ba? Huwag nating kainggitan yung destiny ng ibang tao, 'di ba? At saka, anong sabi ni God? Saan ang punta ng mga taong mga sakim? Basahin natin sa Bible, no? Basahin ko dito sa 1 Corinthians chapter 6 verse 10. Nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit or have any share in the kingdom of God. 'Di ba? Malinaw na nakasaad dito, ang mga greedy ay hindi nyo ma-inherit ang kingdom ni God. Ibig sabihin, hindi kayo mapagkalooban ng eternal life kapag kayo ay nasa kabilang buhay na. Kaya kayo guys, no? Tulad ng sinabi ko, kung gusto nyo na magkaroon ng eternal life, gusto nyo na balang araw, doon ang punta nyo sa kingdom ni God kapag kayo ay namatay na, dapat nyong itigil itong pagiging sakim na ito, itong pag-uugali ng pagiging sakim, ititigil nyo ito at saka ihingi nyo ng tawad ito sa Panginoon para kayo ay patawarin sa mga kasalanan na inyong nagawa. Kung ito man ay nagawa nyo or gawain nyo ngayon, itigil nyo na ito kasi alam nyo na ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa atin at ito ay kasalanan sa Diyos, no? Kaya kung interesado guys sa pagbabagong buhay, tulad ng sinabi ko, wala namang imposible, ihingi nyo ng tawad kung ano man yung mga kasalanan na nagawa nyo, no? At kailangan kung humingi ng tawad, wag nang uulitin pa yung pagkakamali, 'di ba? Tatalikuran na ang paggawa ng kasalanan at tuloy-tuloy na ang pagbabago, as in talagang maging born again na kung gusto ng inheritance ng eternal life at mapunta sa kingdom ni God. Talagang itigil niyo at susundin niyo kung ano ang commandments ni God kasi malinaw na nakasaad dito, isa sa pinagbabawal niya na wag tayong maging sakim. Kaya kung kayo naghahangad ng inheritance sa kingdom ni God, diba? Sumunod kayo sa mga commandments ni God. Yun lang naman guys yung aking may share sa araw na to, no? Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone.